Halika, sa mga walang tiket, bili na ng tiket. Halika, bili na kayo. Papuntang bayan. Hindi po, sa kabisera ako. $150 papuntang kabisera. Paano sasapat ang pera mo? Teka lang, nasaan ang mama mo? Wala po ang mama ko. Bakit ka sumakay dito? Bumaba ka na agad. Ate, pakiusap po. Papasukin niyo ako hanggang kabisera. Hahanapin ko lang ang papa ko. Huwag mo akong lokohin. Hindi ka makakasakay kung walang pera. Bumaba ka na. Ate, hindi po ako manloloko. Ang papa ko sa kabisera ay ang pinakamayamang tao. Siguradong babayaran niya kayo. Pinakamayamang tao? Sino ba ang papa mo? Ang papa ko ay si Moyun Pei. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang pinakamayamang tao ng kabisera na si Moyun Pei ay papa mo? Bata, tanungin mo ang lahat sa kabisera. Sino bang ayaw siyang maging papa? Napakabata mo pa para magsinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Si Moyun Pei ay talaga namang papa ko. Tingnan niyo po. Tama na yan. Paalisin nyo na siya. Huwag nyo kaming abalahin. Umalis ka na. Bumaba ka na rito. Baba na, bilis. Mama, walang kwenta si Yueyo. Hindi ko mahanap si papa. Yue, tumakbo ka na, hahanapin ka ni mama bukas. Kung hindi mo ako makita, hanapin mo ang papa mo. Siya ang iyong papa, ang pangalan niya ay Mo Yunpei. Wag umiyak, Yueyo. Maging matapang ka. Kailangang mahanap si papa. Naghihintay si mama na iligtas ko siya. Iyon si papa. Papa. Yunpei. Pagkatapos ng taon ay 30 ka na. Ang isang lalaki ay dapat may narating na. Hindi ba dapat mag-asawa ka na? Wala akong interes sa mga babae. Kung ganoon, bigyan mo ako ng apo. Sa loob ng isang taon, makakagawa ka na, di ba? Papa, Presidente mo, matandang ginang, may isang bata na kanina pa humahabol sa atin, parang may isinisigaw siya. papa. Ang batang ito, kamukhang kamukha ni Yunpei. Bilis, huminto kayo. Papa. Hindi mo ako papa. Huwag mong takutin ang bata. Hoy, ang batang ito, kamukhang kamukha mo. Noong bata ka pa, baka siya nga ang iyong anak na babae. Imposible. Bakit naman imposible? Anak, sabihin mo kay Lola, sino ang nagpapunta sa iyo sa papa? Pinapunta po ako ni mama. Ang pangalan ng mama ko ay si Cheng Sining. Cheng Sining? Papa, ito po ang bigay ni mama sa inyo. Papa, iligtas niyo po si mama. Ibebenta na po si mama. Siya ba? Cheng Sining? Ito ang sahod mo noong nakaraang buwan, $3,000. Salamat po, Supervisor. Mabuti naman. Isang buwan pa na part-time, mababayaran ko na ang tuition ko. Wala nang dahilan si Tia para patigilin ako sa pag-aaral at ipakasal sa iba. Sining. Po? Tingnan mo, napakaganda mo, maliit lang ang kinikita mo. Sayang naman, ganito, tutulungan kita, sigurado akong sa isang gabi, kikitain mo ang halagang ito. $5,000? $50,000. Nakikita mo ba ang VIP room doon? Sa pinto na iyon, pumasok ka lang, may $50,000 ka na. Kung swertehin ka at magustuhan ni Ginoong mo, siguradong sikat agad ang buhay mo. Hindi lang 50,000, kahit $5,000,000 pa, ay sisiw lang iyon. Hindi ba't namumroblema ka sa tuition mo sa kolehiyo? Subukan mo na. Salamat, Supervisor. Pero gusto ko lang kumita sa sarili kong pagod. Mauna na akong magtrabaho. Nagpapanggap na inosente. Oh. Kailangan ko munang tingnan kung ano na ang napili ni Ginoong mo. Lumabas kayong lahat. Ginoong mo, ang 5 ito ay maingat na pinili ng matandang ginang. Hindi pa ba kayo kontento? Hamak lang. Magdala ng alak. Sige po, ipapadala ko na agad dito.
Inutusan ako ng matandang ginang na dapat makatikim si ginoong mo ngayon. Pero sa lagay niya, malabong makatikim siya. Uy, Sining. Kailangan ni ginoong mo ng alak. Ihatid mo na ito agad. Maghahatid lang ako ng alak. Siguro naman walang mangyayari. Sige, pupunta na ako. Ang tagal nang namimili ng matandang ginang. Lahat ng tipo nandoon na. Itong inosente na lang ang wala. Baka sakali, magustuhan siya ni ginoong mo. Ginoong mo, anong nangyayari sa inyo? Ikaw. Anong pangalan mo? Ako si Cheng Sining. Ginoong mo, bitawan mo ako. Nakapagtataka. Nasa mga bisig ko ang babaeng ito. Pero wala akong nararamdamang pagtanggi o anumang pandidiri. Cheng Sining. Sige. Dito ka muna ngayong gabi. Ginoong mo, narito lang ako para maghatid ng alak. Hindi ako ganoong klaseng babae. Nagkakamali ka. Huwag kang magpakipot sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Sabihin mo na, magkanong bayad ang gusto mo? Sabi ko na sa iyo na nagkakamali ka. Hindi talaga ako ganoong klaseng babae. Huwag ka nang magpanggap. Masyado nang halata. Isipin mo kung magkano ang gusto mo. Kunin mo ang singsing na ito. Puntahan mo ako sa pamilya mo. Bibigyan ka ng pera ng mayordomo. Kahit mamatay pa ako, hindi ko tatanggapin ang marumi mong pera. Ang babaeng iyon, nagawa niya akong paglihiman at isinilang ang anak ko. Nasaan ang mama mo? Ipakakasal ni ikatlong lola si mama sa isang lolo. Papa, iligtas mo siya bilis. Aray, dalhin agad sa ospital. Sa ospital. Bilis. Mama, iligtas si mama. Ayusin agad ang DNA test. At isa pa, hanapin si Cheng Sining kung nasaan siya. Opo. Yueyu, nasaan ka? Ligtas ka ba? Nahanap mo ba ang papa mo? Tara na, pinsang ate. Nandyan na ang sasakyan. Sumakay ka na. Huwag kayong umasa. 8 beses nang nag-divorce ang matandang lalaki na yon. 4 na asawa na ang namatay sa kanya. Kahit mamatay pa ako, hindi ako pakakasal sa kanya. Ikaw, Ah, walang hiya ka. Binibigyan na kita ng mukha, ayaw mo pa. Sinasabi ko sa'yo, ang dote ng pamilyali nailipat na sa card ko. Kung hindi ka magpapakasal, ang Yaozu namin, paano mag-aasawa? Ngayon, kailangang magpakasal ka, gusto mo man o hindi. Anak na lalaki, talian mo siya. Ihagi sa sasakyan, isuot ang damit sa kanya. Kahit mamatay ka pa ngayon, dapat mamatay ka. Sa kama ng mga li, ikaw, bitawan mo ako. Mo Yunpei. Iligtas mo ako, bilis. Ang batang ito, siguradong nahirapan siya. Hindi ko rin alam kung siya ba ang aking apo sa tuhod na babae. Pero, hindi mo ba napapansin na medyo kamukha niya si Rong? Presidente mo, matandang ginang, lumabas na ang resulta. Siya ay tunay kong ang anak na babae. Naku,
May apo sa tuhod na babae na ako. Ay, ang galing. Hi. Sino ang kaniyang mama? Bakit hindi ko kailanman narinig na binanggit mo siya? Ang babaeng mukhang pera na yon. Ayaw ko nang magkaroon ng kinalaman sa kaniya. Mukhang pera? Parang hindi naman. Asistante Ding, pumunta ka agad sa hotel para mag-imbestiga. Tingnan mo, 6 na taon na ang nakalipas kung ano talaga ang nangyari. At saka, itong si Cheng Sining kung ano ang ginagawa niya sa loob ng 6 na taon. Opo, matandang ginang. Lola, bakit kailangan mo pang gawin yon? Yunpei, pag-isipan mong mabuti kung mukhang pera talaga siya noong nabuntis siya, ay hihingi na siya ng pera sa iyo. O kaya ay magpapakasal sa iyo. Bakit siya nag-iisa sa loob ng maraming taon na naghihirap sa pagpapalaki ng bata? Mama, iligtas niyo si Mama. Naku, ang batang walang ina ay parang damo. Yunpei, ano man ang mangyari, kailangan mong alamin ang katotohanan bago ka gumawa ng desisyon. Hello, presidente mo. Naimbestigahan ko na ang lahat. Si Cheng Sining ay hindi babaeng inayos ng matandang ginang. Bakit siya pumasok noon? Noong oras na iyon, maghahatid lang siya ng alak sa iyo. Sabi ko na sa'yo, nagkakamali ka. Hindi talaga ako ganoong klaseng babae. Hindi nga pala siya nagsisinungaling. Isang palpak lang pala ito. Ang isang malinis na dalaga ay inakala mong pinadala ko at pinagsamantalahan mo, tapos ay hindi ka pa naging responsable. Ikaw na bata ka? Bakit nakatayo ka pa riyan? Sunduin mo na agad ang aking asawa ng apo at iuwi siya rito. Sige, ihanda ang sasakyan. Kahit mamatay pa ako, hindi ko tatanggapin ang marumi mong pera. Nagkamali pala talaga ako sa kanya. Cheng Sining, hintayin mo ako. Ang bilis naman. Dinala ko na siya dito sa iyo. Nagpakahirap talaga ako, kaya dagdagan mo ako ng 20,000 piso bilang bayad sa pagbaba. Ay naku, maliit na bagay lang ang pera. Ang mahalaga ay ang tao? Oy, hindi mo ba ako niloloko? Sigurado ka bang birhen pa siya? SS syempre naman. Hindi. May anak na ako. Anong sabi mo? Sabi ko, may anak na ako. Pero huwag kang mag-alala. Basta pakawalan mo lang ako, ibabalik ko sa iyo ang dote. Ikaw na hamak na babae. Huwag kang magsinungaling. Punitin ko ang bibig mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tatay ng anak ko ay ang CEO ng grupong mo, si Mo Yunpei. Ililigtas niya ako agad. Ha. Ang lakas ng loob mong magsalita. Isang napaka-importanting tao ni Mo Yunpei. Hindi ka karapat-dapat na magkaanak sa kanya. Hindi alam kung kanino, nanganak ng isang bastardo at nangarap na ng gising. Matandang Lee, nagbayad ka ng 100,000 piso para lang makahanap ng isang baliw. Punyetang yan. Walang kwentang babae. Nagbayad ako ng 100,000 piso para sa isang birhen. Pero ang kinalabasan ay isang gamit na pala. Kuya Lee, huminahon ka muna. Tumayo ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit na nanganak na siya, pero ilang taon na rin na hindi siya nakakahawak ng lalaki. Kapag ginamit mo na, siguradong parang birhen ang pakiramdam niyan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo muna siya. Sige, isipin ko na lang na malas ako. Pero ngayong gabi, matitikman muna kita. Huwag mo akong hawakan. Labag sa batas ang ginagawa niyo. Batas? Hahaha. Babae kita. Ang bawat salitang sasabihin ko ay ang lintik na batas. Hayop ka. Ang lakas mong murahin ako. Ang buwisit na babaeng ito. Papatayin kita. Sige, murahin mo pa ako. Murahin mo pa. Mama, hahanapin ko si Papa para iligtas ka. Mo Yunpei. Bilisan mo. Iligtas mo ako. Cheng Sining, sino ang nanakit sa kanya? Sino ka ba? Anong pakialam mo? Bulag ka ba? Ang lakas ng loob mong bastusin si presidente mo? Anong presidente mo? Akala mo ba ikaw si Mo Yunpei? Yao Zhu. Naghahanap ka ng gulo.
Ikaw, sinipa mo ang anak ko, lalabanan kita. Bitawan niyo ako. Cheng Sining, ang babaeng ito, huwag kang magkunwaring patay. Ito ba ang inayos mo para kay Cheng Sining? Ako nga. Bakit? May kasama siyang bastardo. Gamit na siya, swerte na siyang may magpakasal sa kanya. Ikaw, bitawan mo na siya agad. Kundi, ang $100,000, bayaran mo sa akin. Sa tingin mo, si Cheng Sining ay isa lamang kasangkapan para kumita ng pera? Sus. Cheng ang apelido niya. Ipinanganak siya para sa anak ko, para kumita at makakuha ng asawang babae. Naghahanap ka ng gulo. Tapusin siya. Ang hirap na dinanas ni Cheng Sining. Pagbabayarin ko sila ng 100 ulit? Opo, simulan na. Ah, ang binti ko. Aray, Cheng Sining. Ikaw nagigulo ka. Sinaktan mo ako ha? Humanda ka sa akin. Hindi kita mapapatawad. Mo Yunpei. Ikaw ba talaga yan? Huwag kang magsalita. Dadalhin kita agad sa ospital. Gising ka na. Mo Yunpei. Nasaan si Yueyo? Nakita mo na ba siya? Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala. Nasa kabilang kwarto si Yueyo eh. Inaalagaan siya ni Lola. Nasa ospital din siya. Anong nangyari sa kanya? Ayos lang siya. Natutulog siya. Pero ikaw, sabi ng doktor, mayroon kang bahagyang kalug-utak. Magpahinga ka muna. Pagdating ng gabi, sabay nating pupuntahan ang ating anak na babae. Anak na babae? Oo, ang ating anak na babae. Presidente mo. Nagkamali ka talaga noon. Hindi talaga ako iyon. Patawad. Kasalanan ko noon. Paglabas mo ng ospital, magpapakasal na tayo agad. Hindi. Wala akong balak pilitin kang magpakasal. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ako ganoong klaseng tao. Nagkakamali ka talaga. Alam ko. Gusto ko lang maging responsable sa iyo at sa bata. Huwag kang mag-alala. Kung ano ang para sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Mama, Yue. Yueyu. Patawad. Hindi ka naprotektahan ni Mama. Mama, huwag umiyak. Malaki na si Yueyo. Kaya ko nang protektahan si Mama. Pinuri ako ni Lola sa tuhod na pinakamatapang at pinakamatalino. Lola sa tuhod. Tama si Yueyo. Ang ating Yueyo ay ang pinakamagaling. Opo. Matandang ginang mo. Matandang ginang pa rin? Dapat Lola na ang tawag mo. Lokong bata ka. Ang tagal na nito, hindi mo pa rin nakuha ang aking asawa ng apo. Ningning, ang mga nangyari noon, kasalanan ito ng pamilya mo. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kayo ni Yueyu makakaranas ng kahit anong hirap. Kaming pamilya mo ay babawi talaga sa inyo. Yunpei, tama ba ako? Oo. Tama. Mama, gusto ni Yueyo ng papa. Ang mga bata sa kindergarten, pinagtatawanan ako. Sabi nila wala akong ama, isang kawawang bata. Ipakikita ko sa kanila na mayroon akong papa. Ang ating Yue ay hindi kawawa. Ang ating Yueyu ay ang munting binibini ng pamilya mo at ang mahal ko ni Lola sa tuhod. Ningning, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Ayos ba? Maligayang pagdating, Donya, at munting binibini sa bahay. Wow, ang laki ng bahay ni Papa. Ang ganda-ganda. Mula ngayon, ito na rin ang inyong tahanan? Tara na, umuwi na tayo? Sa wakas ay nakabalik na kayo. Ningning, Tara, pasok na sa loob. Yueyo, halika, tingnan mo ang inihanda ni Lola sa tuhod na napakaraming regalo. Pasok na. Sige po. Halika. Halika, Yueyu. Tingnan mo ang regalo ni Lola sa tuhod para sa'yo.
Wow, Ang mga bestidang ito ay para sa iyo, Yue. Maganda ba? maganda po. Tingnan mo rin itong mga alahas. Hindi ba ang gaganda nila? Ang ganda. Gusto mo ba? Gusto ko po. Lola sa tuhod. Gustong gusto ko po. Mabuti at nagustuhan mo. Bibilhan pa kita sa susunod ng mas marami at mas magandang mga bestida at alahas. Ayos ba? Opo. Napakabuti na si Yue ay nakakatanggap ng ganitong pagmamahal. Siguradong mas magiging masaya siya kaysa sa akin. Hindi lang para sa bata, may inihanda rin akong regalo para sa'yo. Ako, may regalo rin ako. Siyempre naman. Halika, ipasok nyo lahat. Masyado naman itong marami. Hindi ito marami. Nagbook na si Yunpei ng pinakasikat na disenyador sa mundo at umorder ng daang-daang set ng damit. Matandang ginang, saan ilalagay ang mga damit at alahas ni Donya? Siyempre sa kwarto ni Yunpei. Mula ngayon si Ningning ay titira na kasama si Yunpei. Magkasama sa iisang kwarto? Siyempre naman. Ningning, kagagaling mo lang sa ospital. Kung sakaling may mangyari, dapat ay alagaan ka ni Yunpei, hindi ba? Pero, Sige, Kung ganoon, ipinagkakatiwala ko na si Ningning sa iyo. mag-ingat ka. Mag-ingat ka. pasensya na. Huwag kang mahiya. Maupo ka. Mula noong gabing iyon, hindi na ako lumapit sa lalaki ng ganito kalapit. Paano kung humiling si Mo Yunpei ng ganoon? Sabi ng doktor, magpahinga ka ng mabuti? Matulog ng maaga ngayong gabi. Ha? Hindi. Hindi pwede. May. Dalaw ako ngayon. Masyado kang nag-iisip. Wala akong ganoong intensyon. Gusto ko lang magpahinga ka para bumuti ang pakiramdam mo. Sa kama ka matulog, sa sofa naman ako. Cheng Sining, ano bang iniisip mo? Isang aksidente lang iyon. Ang isang tulad ni Mo Yunpei ay hinding-hindi magkakagusto sa iyo. Ang mga nangyari nitong 2 araw ay parang isang panaginip lang. Napangasawa ko talaga si Mo Yunpei. Bigla akong nagutom. Hi. Ang Donya sa bahay natin, ang swerte talaga niya. Nakasal siya sa ating amo. Talagang biglang yaman na siya. Anong Donya? Isang cheap woman lang siya. Sinuwerte lang na nagkaanak. Hay, sa tingin ko, natatakot lang ang amo. Na mawalan ng maang bata at hindi makapag-adjust, kaya niya pinakasalan ang babaeng yan. Sa huli, siguradong hihiwalayan siya at magpapakasal sa bantay na antas na marangal. Hayaan na. Kararating ko lang sa pamilya mo. Ayaw ko ng gulo. Hoy, hinaan mo ang boses mo? Baka may makarinig. Paano kung... Donya, bakit po kayo nandito? Medyo gutom ako. Gusto ko sanang kumain. May sariling batas ang pamilya mo. Anong oras na ba? Wala nang pagkain dito. Ha? Pasensya na po. Hindi ko alam ang batas na to. Naabala ko yata kayo. Walang hiyang babae? Akala mo naman kung sino siya. Ang batas ng pamilya mo? Kailan pa naging desisyon ng isang kasambahay? Mo Yunpei. Amo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nang angatwiran ka pa. Pasensya na, amo. Kasalanan ko po. Kanino ka dapat humingi ng tawad? Hindi mo ba alam? Alam ko po, Donya.
Nadala lang po ako ng emosyon, hindi na mauulit. Paranas naman, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Huwag kang maging malambot. Dahil nagawa kanyang apihin, dapat siyang magbayad. Tao? Amo. Tawagin ang lahat, magtipon sa sala ngayon din. Opo. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang pagsalitaan ang asawa ng apo ko. Sampalin siya. Mali ako. Masyadong madaldal ang bibig ko. Alam ko nang mali ako. Pasensya na. Ang kawalan ng galang sa Donya ay dapat parusahan. Ipalayas siya sa pamilya mo at huwag na siyang pabalikin sa kabisera kailanman. Opo, matandang ginang. Ilabas na siya. Amo. Alam ko na pong mali ako, amo. Talagang nagsisisi na po ako. Sino mang hindi respeto sa Donya, ay makakaranas ng 10 beses na mas malala. Opo. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Dapat lang. Hawintang tu, ikaw ang Donya ng pamilya mo, ang sino mang babasto sa iyo ay kaaway ng pamilya mo. Tama si Yunpei. Sa susunod na may mang-api sa iyo, lumaban ka ng husto. Nandito si Lola para suportahan ka. Huwag kang matakot. Ay, masyado akong napadaldal. Nakalimutan kong gutom ka na pala. Ipagluluto ka ni Lola ng masarap na pagkain. Huwag na po, kaya ko na po ito. Naku, huwag ka nang mahiya kay Lola. Maghintay ka lang diyan. Yunpei, tulungan mo ako sa kusina. Sige po. Halika, kumain ka pa ng marami. Ay, oo nga pala. Sabi ni Yueyo, gusto raw niyang makipaglaro sa ibang bata. Ayusin mo na agad ito para sa kanya. Pumili ka ng pinakamagandang paaralang kindergarten. Huwag kang mag-alala, naayos ko na iyon kanina pa. Kumain na tayo. Paalam po, Lola, sa tuhod. Pupunta na po ako sa paaralang kindergarten. Paalam. Tara na. Hello, presidente mo? May emergency meeting sa kumpanya. Kailangan niyo itong pangunahan. Sige. May kailangan bang asikasuhin sa kumpanya? Mauna ka na doon. Kaya ko namang ihatid si Yueyo ng mag-isa. Sige, papasamahan ko kayo sa driver. Susunduin kita pagkatapos ko rito. Sige. Hindi ko akalain na si presidente mo ay talagang ipapasok ang kanyang anak na babae sa ating paaralang kindergarten. Isang malaking karangalan ito. Tutal, ito naman ang pinakamagandang elite na paaralang kindergarten sa lungsod. May tuturing ko na itong koneksyon sa isang napakayamang pamilya. Baka sakali, makilala ko pa si Mo Yunpei. Nandiyan na siya. Cheng Sining, bakit ikaw ang nandito? Liying. Ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para mag-enroll. Ikaw? Mag-enroll? Peninsula International ito. Ang pinakamagandang paaralang kindergarten sa kabisera. Kaya ba ng isang mahirap na tulad mo ang pumasok dito? Huwag mo akong maliitin. Nandito talaga ako ngayon para mag-enroll. Ako, minamaliit ka? Sige. Halika. Ipakikilala ko kayo sa kanya. Ang babaeng ito ay kaklase ko noong kolehiyo. Kilalang pinakamahirap na estudyante. At sa huli, nabuntis agad. Kaya tumigil sa pag-aaral. Sa tingin niyo ba, ang taong ito ay kayang pumasok sa ating paaralang Peninsula International? Sa tingin niya ba ay bagay siya rito? Ang ating paaralang kindergarten ay nagkakahalaga ng $350,000. Ang pulubing ito, baka kahit 3,500 ay hindi niya kayang bayaran. Ay nako, hindi lang mahirap, ambisyosa pa. Tingnan niyo siya. Suot ay peking branded na damit. Halatang basura lang ito na ₱9 at ₱10. Narinig mo ba? Umalis ka na rito. Maya-maya, ang presidente at misis ng grupong mo ay personal na darating kasama ang kanilang anak na babae. Huwag kang humarang sa paningin ko. Ako ang taong hinihintay ninyo. Ako ang Mrs. Presidente ng grupong mo. Hahaha. Haha. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong ikaw ang asawa ni presidente mo? Oo. Cheng Sining, nababaliw ka na bang yumaman? Ang presidente ng grupong mo. Sino ka para gamitin ang pangalan niya? Nakakatawa naman. Isang basura mula sa probinsya. Nagpapanggap pang asawa ni presidente mo. Kapag nalaman nito ni presidente mo, tiyak na sasampalin ka niya. Asawa ni presidente mo. Paano mo nasasabi iyan nang hindi nahihiya? Sa itsura niyang iyan, na mukhang tanga at baduy, kahit maging kasambahay pa at maglinis ng inidoro, hindi siya tatanggapin ng pamilya mo?
Huwag mong pagsalitaan ng mama ko. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Si Mo Yunpei ang papa ko. At ako si Yue. Mana sa ama. Bata pa ay masama na ang asal. Tinuturuan ka ng nanay mong mandaya. Sa tingin ko, magiging hampas lupa ka rin balang araw. Naglakas loob kang sampalin ako? Dapat lang sa iyo iyan. Hindi lang kita sasampalin. Tatawagin ko rin si Mo Yunpei para turuan ka ng leksyon. Wala kang galang. Ay, Hayaan mo siya. Tingnan natin. Kung matatawag ba niya si Mo Yunpei. Sige, maghintay ka. Yunpei, talagang nakatawag siya? Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? Sus, wag mong sabihin. Totoo ngang kay presidente mo. Siya tumatawag. pwede ka bang pumunta rito sa paaralang kindergarten? Cheng Sining, ang kapal talaga ng mukha mo. Pinalalayas na kita. Pero nagmamatigas ka pa rin. At ayaw mong umalis. Huwag niyo pong aawayin ng mama ko. Umalis ka riyan. Batang ligaw. Mama, ang sakit po ng likod ko. Ikaw ang donya ng pamilya mo. Ang sino mang babastos sa iyo ay kaaway ng buong pamilya mo. Ah. Aray. Cheng Sining, ang lakas ng loob mong saktan ako. Talagang sasaktan kita dahil sa pang-aapi mo sa anak ko. Ang tapang mo na. Hawakan niyo siya. Lugar ko ito. Pulubi ka lang at nagagawa mo pang lumaban. Ngayong araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Vice Director, may dumating na mamahaling sasakyan? Mo Yunpei. Vice Director, dumating na ba si presidente mo? Suwerte mo. Yayariin kita mamaya. Iurong mo na tong pagkain sa tabi. Huwag mong ipahiya tayo kay presidente mo. Umalis ka riyan, manahimik ka. Wow, ang gwapo niya at ang yaman pa. Sayang at maagang nakasal. Kung hindi, sa ganda ng ating vice director, siguradong makukuha siya. Anong pinagsasabi niyo? Kayo po ba si presidente mo? Anong nangyayari? Bilisan mo sa ospital. Nasaktan si Yueyu. Ay, Si presidente mo? Binuhat lang yung babae paalis? Posible kayang totoo ang sinabi niya? Siya ba talaga ang asawa ni presidente mo? Lagot na, patay tayo nito. bakit kayo maingay? Ang lalaking yun kanina ay hindi si presidente mo. Kakatanggap ko lang ng balita. May gagawin si presidente mo ngayon. Hindi siya darating. Sino kaya? Yung lalaking at dumating kanina? Hemp, kailangan pa bang hulaan? Siguradong tagapagtustos, yun ni Cheng Sining. Doktor, malala ba ang sugat niya? Walang dapat ipag-alala. Buti na lang makapal ang suot niya. Gasgas lang. Ang nasa bewang niya, nalagyan ko na ito ng gamot. Salamat sa Diyos. Salamat, doktor. Pagpahingahin muna ang bata. Huwag muna siyang pumasok sa paaralang kindergarten. Mabuti at ayos ka lang, Yueyo. Kinabahan talaga si mama kanina. Mama, bakit ang mga masasamang tao ay hindi naniwala na anak ako ni Papa? At bakit nila tayo sinasaktan? Dahil masasama silang tao. Tigas ng ulo nila. Gusto kong si Papa ay parusahan sila. Mama, nasaan si Papa? Gusto ko siyang makasama. Sige. Halika. Si mama, tatawagin na si Papa. Presidente mo, ang singsing para sa proposal ay tapos na ang disenyo. Sabi ng disenyador, sinisiguro niya na ang magiging reyna ng pamilya mo ay makakatanggap ng sorpresa. Singsing para sa proposal. Pero magpapakasal na kami. Kanino magpo-propose si Mo Yunpei? Sa tingin ko, natatakot lang si Amo na mawalan ng ina ang bata at hindi makapag-adjust. Kaya lang niya, pakakasalan iyon. Balang araw, hihiwalayan din niya iyon para sa isang marangal na may pantay na antas. Ibig bang sabihin, ay hihiwalayan niya ako? Sining. Kumusta na si Yueyo? Maayos naman siya. Nakatulog na siya. Mukhang hindi ka okay. May nangyari ba sa paaralang kindergarten? Wala naman. Wala? Paano nasugatan si Yueyo? Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Kaya hindi siya sinasadyang nadapa. Hindi ako pakakasalan ni Mo Yunpei. Hindi ko na rin dapat siya bigyan pa ng problema.
Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kapag natapos na ang mga gawain ko, kukuha ako ng 2 yaya para tulungan kang mag-alaga kay Yueyu. Yaya? Ibig bang sabihin, gusto ni Mo Yunpei na si Yueyu ay masanay na mawalay sa akin? Kaya ko namang alagaan si Yueyu ng mag-isa, hindi kailangan ng yaya. Malaki na rin si Yueyu eh. Dapat lang na marami ang nag-aalaga sa kanya. May gagawin pa ako sa kumpanya. Kay Yueyu naman, ikaw na muna ang bahala. Mauuna na ako, mamayang gabi. May sasabihin ako sa iyo. Mamayang gabi. Ano kayang sasabihin ni Mo Yunpei? Ibig bang sabihin, paaalisin na niya ako? Bilhin agad ang Peninsula International. Pagbalik ni Yueyu sa paaralan, ang Peninsula International ay dapat nasa ilalim ng korporasyong Mo. Opo. At saka, ang singsing sa pag-aalok tapusin sa loob ng 1 linggo. Ang piging ay gaganapin na sa susunod na linggo. Presidente Mo, gusto niyo bang ipakilala na sa lahat ang pagkatao ni Donya at Munting Binibini para walang sinumang mga has? Nabastusin si Donya at Munting Binibini, ay hindi po ba? Oo. At saka, ang kuwintas na gusto ko, tapos na ba? Ayon sa inyong utos, ang inyong singsing ay ginawa ng kuwintas. Alam ng lahat na, ang singsing na ito ay inyong tanda. Ngayon, ibinibigay niyo ito kay Donya bilang isang anting-anting. Kayo talaga, mahal na mahal niyo po siya. Asawa ko na siya, kaya ang nararapat sa kanya ay ibibigay ko talaga. Maliban kay Mrs., sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang kayo nakitang ang nagmalasakit ng ganito sa isang babae. Ang babae ko, syempre ay mahalaga sa akin. Opo, opo. Gabi na, hindi pa bumabalik si Mo Yunpei. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Sining. Narito ka na pala. Nga pala, Yunpei, sabi mo kaninang hapon ay may sasabihin ka. Ano iyon? May ibibigay ako sa iyo. Ano ito? Sing-sing. Huwag kang malikot. Dalhin mo ito lagi. Huwag mong huhubarin. Binigay niya ulit ang singsing sa akin. Ipinapahiwatig ba niya na umalis ako gaya ng 6 na taon na ang nakalipas? Pero bakit ayaw niyang ipahubad ito sa akin? Dalhin niyo ang lahat ng ito sa silid-bihisan. Mag-ingat kayo. Ang mga alahas na ito ay nagkakahalaga ng $100 milyong. Kapag may nangyaring masama, hindi niyo ito mababayaran. Amo, bakit bumili kayo ng ganito karaming alahas? Para ba ito? Sa piging mamayang gabi, ang lahat ng ito? Siyempre, ang amo ay naghanap ng sikat na disenyador para sa espesyal na gawang malaking singsing na brilyante na nagkakahalaga ng $100 milyong para talaga sa araw na ito. Kaya naman pala, inimbitahan ng amo ang lahat ng mayayaman. Sa buong kabisera, napakarangya talaga. Pero sa bahay natin, hindi ba mayroon na tayong Donya? Bakit ang amo ay mag-aalok pa rin ng kasal? Huwag nang magtanong ng hindi dapat. Yue, isasama ka ni Mama sa ibang lugar para maglaro, okay? Mama gusto ni Yueyu na pumunta kay Lola sa tuhod para magsuot ng bagong damit. Sige. Kaya pala, mag-aalok ng kasal si Mo Yunpei ngayong araw. Mas mabuting huwag ko na siyang gambalain. Donya, magsisimula na ang piging. Ihahatid ko na po kayo roon. Wag na, kaya ko nang pumunta mag-isa. Samahan mo na lang si Yueyo, hanapin niyo ang lola sa tuhod niya. Opo. Makikipaghiwalay na ba sa akin si Mo Yunpei? Wala namang kaso kung aalis ako sa pamilya mo. Pero, paano na si Yueyo? Maayos na ang buhay niya rito. Talaga bang, kailangan ko siyang ibalik sa squatter na iyon? At hahayaan ko bang tawaging Ma ni Yueyo ang iba?
Pa, ang galing niyo talaga. Nakuha niyo ang korporasyong mo. Nabilhin ang paaralang kindergarten natin. Ngayon, isa na kayong ehekutibo ng grupong mo. Siyempre naman, noong oras na iyon, si espesyal na asistante ding ang pumirma ng kontrata sa akin. Napakagalang niya sa akin. Mamaya, ipakikilala kita kay espesyal na asistante ding at sa iba pa. Ay naku, ayaw kong makilala. Ang kahit sino manggagawa lang. Pa, gusto kong makilala si presidente mo. Ipakilala niyo naman ako sa kanya. Napakalaking tao ni presidente mo. Hindi ko pa siya nakikita. Paano kita maipakikilala? Pa, gawan niyo naman ng paraan. Isipin niyo, malaki na ang anak ni presidente mo. Siguradong wala na silang spark ng asawa niya. Kung makikilala ko si presidente mo, baka sakaling mangyari iyon. May punto ka. Mamaya, hihilingan ko si asistante ding na gumawa ng paraan. Salamat pa. Cheng Sining, bakit siya na naman? Bakit siya narito? Kasambahay ba siya sa pamilya mo? Kilala mo siya? Sa suot niya, hindi siya mukhang kasambahay. Fake lang ang suot niyan. Noong nakaraang linggo sa ating paaralang kindergarten, siya ang nagpanggap na Mrs. Presidente. Tara, puntahan natin. Cheng Sining, noong huli, lagi mong sinasabi sa harap ko na ikaw ang Mrs. Presidente. Ngayong nasa harap ka ng maraming tao, hindi mo ba kayang ulitin ang pagpapakilala sa sarili mo? Huwag kang magbiro. Paano siya magiging asawa ni presidente mo? Tingnan mo ang itsura niya. Ang tawaging kasambahay ng pamilya mo ay masyado nang mataas para sa kanya. Tama. Tingin ko, tagawalis lang siya sa pamilya mo. Pangarap lang niya ang biglang yaman. Amoy na amoy sa kanya. Ang baho ng isang kasambahay. Nakakadiri talaga. Hayaan na. Maraming tao ang dumalo sa handaan ni presidente mo. Bibigyan kita ng kaunting hiya para matuto ka naman. Gutom na ako. Kumuha ka ng cake para sa akin. Wala ka bang kamay? Hindi ako kasambahay. Ano ka ba talaga? Espesyal na panauhin ni presidente mo? Huwag kang managinip. Dalhin mo agad ang cake dito. Kung hindi, ipapatanggal kita kay presidente mo. Hayaan na. Siguradong mahalaga kay Mo Yun-pei ang handaang ito. Hindi ako dapat gumawa ng gulo. Masyadong mataas. Lumuhod ka at ibigay sa akin. Liying, huwag kang sumobra. Sabi ko na, hindi ako kasambahay. Isang hamak na kasambahay. Ang lakas ng loob mong sumagot. Sasabihin ko sa'yo, ako ay espesyal na panauhin ni presidente mo. Parang amo mo na rin ako. Kaya ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo kung paano maging aso ng mayayaman. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong masyadong apihin. Aba, nagalit ka na agad. Nagkaroon ka ng anak sa labas. Tapos nagpanggap ka pang asawa ni presidente mo. Hindi ka naman naging mahiyain noon. Subukan mong hawakan ng anak ko, papatayin talaga kita. Cheng Sining, hindi ko talaga maintindihan. Isang taga-probinsya lang. Ano bang pinagmamalaki mo? Isa ka lang, putik sa talampakan ko. Mas masahol ka pa sa aso ko. Maniwala ka man o hindi talaga ako kasambahay ng pamilya mo. Tingnan nyo, ang tigas pa rin ng ulo. Sige nga, sabihin mo, kung hindi ka kasambahay, ano ka? Tama. Cheng Sining, hindi ba't kayabang mo noon? Ngayong nasa harap ka ng maraming mayayaman, hindi ka na makaporma. Ikaw, isa ka lang hamak na babae, isang walang hiyang kabit. Tingnan nyo, ano iyon? Hindi ba iyon? Ang singsing ni presidente mo? Pinghang. Bakit nasa kanya ang singsing ni presidente mo? Posible kayang Siya ba ang Mrs. Mo? Mrs. Mo, tutulungan kitang tumayo. Pa, nasisiraan ka na ba? Paano siya magiging Mrs. mo? Pero ang pendant sa kuwintas niya ay simbolo ng pamilya mo. Sa pamilya mo ang singsing. Iyon ba ang nagpapatunay na siya si Mrs. mo? Hindi ba pwedeng ninakaw lang niya ang singsing? Liying, itigil mo ang maling akusa. Ang singsing na ito ay bigay sa akin ni Mo Yun-pei. Ngayon, ako ang legal na asawa ni Mo Yun-pei. Narinig niyo ba iyon? Isang taga-bukid lang siya at nanganak pa ng pabigat. Ngayon, sa ganitong okasyon, lakas ng loob niyang sabihing, siya si Mrs. mo. Nakakatawa. Mrs. Mo, wala ka bang salamin? O kahit ihiman lang, tingnan mo ang sarili mo. Mrs. Mo, karapat dapat ka ba? Guwardia. Paalisin niyo ang baliw na babaeng ito. Kayo ang mga baliw. Ako talaga ang asawa ni presidente mo. Huwag na tayong makinig. Sa baliw na ito, ninakaw niya ang singsing ni presidente mo para magpanggap na Mrs. mo. Ibigay mo na ang singsing. Ngayon din, lumayas ka na papuntang ospital. Bitiwan mo bigay ito ni Mo Yun-pei sa akin. Bitiwan mo.
Wala kang hiyang babae ka. Tuturuan kita ng leksyon para kay presidente mo. Huwag ka nang magpanggap na asawa ni presidente mo. Tigil! Tigil! Mama, Ayos ka lang ba? Nandito ka na. ikaw na naman. Masamang tao. Inaapi mo na naman ang mama ko. Aba, tinutulungan ng maliit na manloloko ang malaking manloloko. At ikaw, alam mo ba? Ninakaw niya, pati ang singsing ni presidente mo. Mag-ingat ka kay presidente mo. Mamaya isasama ka na rin sa parurusahan. Sino ang nagsabi sa'yo na ninakaw niya ang singsing? Hindi ninakaw? Regalo ba iyon ni presidente mo? Ikaw talaga, huwag kang magpakatanga. Hindi mo pa ba alam? Kani-kanina lang, habang wala ka, nagpanggap siyang asawa ni presidente mo. Wala siyang pakialam sa'yo. Huwag mong isiping dahil may gigolo na tumutulong sa iyo, ay palalampasin na kita. Ngayong araw, kapag hindi mo ibinalik ang gamit ni presidente mo, papatulan kita pati na ang gigolo na ito. Sabay ko kayong bubugbugin. Ang lakas ng loob ninyong magsalita ng ganyan. Kayong dalawa? Naghahanap talaga kayo ng gulo. Kami pa ang naghahanap ng gulo? Sa tingin ko, ang totoong naghahanap nito ay ikaw. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay isang ehekutibo ng grupong mo. At ako ay isang espesyal na panauhin ni presidente mo. Ngayon, kayong dalawa, lumuhod kayo agad sa harap ko. Humingi kayo ng tawad. Kung hindi, ipapaalam ko ang lahat ng ito kay Asistante Ding. Pagdating ng oras, kayong dalawa sa akin, lagot kayo sa akin. Asistante Ding. Presidente mo, Asistante Ding, ano po ang sinasabi ninyo? Presidente mo? hulag ba ang mga mata ninyo? Si presidente mo at ang Donya, nakuha niyo pang kalabanin. Kayo. Kayo si presidente mo. Kung ganoon, si Cheng Sining talaga ang misis mo? Presidente mo, patawad at di kita nakilala. Pakiusap, paranas naman. Paranas naman, paranas Mali naman. ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Presidente mo, mali ako. Ha? Mga hangal, dapat kayong humingi ng tawad sa Donya. Oo, tama. Sining, mali ako. Alang-alang sa pagiging magkaklase natin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pwede ba? Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magkaklase? Noong paulit-ulit mo, akong inaapi. Bakit hindi mo naalala na magkaklase tayo? Papa, nung huli sa paaralang kindergarten, siya ang sumakit sa amin ni Mama. Baliin ang kanilang kanang kamay. Paalisin sa korporasyong mo. Ipaalam sa lahat ng kumpanya sa kabisera na huwag na silang tatanggapin kailanman. Opo, ilayo sila. Presidente mo, alam na namin ang aming mali. Presidente mo, Bigyan mo pa ako ng isa. Presidente Pagkakataon. mo, patawarin Bigyan mo mo pa ako. kami. Pagkakataon. Pakiusap. Pasensya na, nasira ko ang iyong handaan. Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Inisip ko lang na sorpresahin ka sa handaan, pero nakalimutan ko ang ibang bagay. Sorpresa, para sa akin. Mama, sa totoo lang, ang piging na ito ay inihanda ni Papa para sa iyo. Ang piging ay para sa akin. Hindi maari. Ang babaeng probinsyana na ito ay talaga bang si Mrs. mo? Oo nga, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni presidente mo para pakasalan ang ganitong walang kwentang babae at nagkaanak pa sa kanya. Ipakikilala ko sa inyo. Siya, si Cheng Sining, ang asawa ni Mo Yunpei, ang batang ginang ng pamilya mo. Kaya naman, ang lahat ng nambastos sa kanya ay palayasin ninyo ngayon din. Ang kanilang mga pamilya ay habang buhay na nasa blacklist ng korporasyong mo. Presidente mo, wag po. Donya, maawa po kayo. Kapag nalaman ni Papa na binastos ko kayo, tiyak na papatayin niya ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ilabas siya. Opo, dalhin siya. Salamat. Asawa kita? Ito ay tungkulin ko. Dalhin ang Donya para makapagpalit. Ang sorpresang inihanda ko para sa iyo ay nagsisimula pa lamang. Donya, ito ang gown na ipinagawa ni presidente mo para sa inyo. Maaari na po kayong magpalit. Donya, pagkatapos mong magbihis, aayusan na kita. Nagutos si presidente mo na ngayong gabi ay dapat ikaw ang maging pinakamagandang babae sa piging. Hindi ko akalain na ang piging na ito ay para pala sa akin. Ano kaya ang ibibigay ni Mo Yunpei na sorpresa sa akin?
Wow, ang ganda naman ito. Kaya pala siya pinakasalan ni presidente mo. Naintindihan ko na. Sining? Napakaganda mo talaga. Ang bida sa piging na ito, ikaw ay nararapat. Akala ko, magpo-propose ka sa piging na ito sa totoong misis mo. Magpo-propose nga ako, pero ang taong iyon ay ikaw. Yunpei. Sining. Ang batang si Yunpei, laging puro salita lang at walang gawa. Sa salita ninyong mga kabataan, tinatawag siyang manhid. Para sa piging ng proposal na ito, matagal siyang naghanda ng mabuti. Pero hindi ko akalain na muntik nang maging takot ang sorpresa. Donya, ang aming presidente mo ay talagang mahal na mahal ka. Hindi lang siya naghanap ng internasyonal na disenyador para igawa ka ng singsing at damit. Ginawa rin niyang kuwintas ang pamana ng pamilya mo para ibigay sa iyo. Hindi ko akalain na si Mo Yunpei ay gagawa ng ganito karami para sa akin. Mama, bakit ka umiiyak? Oh, anong nangyari? May nagawa ba si Yunpei na hindi mo nagustuhan? O ayaw mong pakasalan siya? Hindi po. Payag ako. Sining, aalagaan kita habang buhay. Pagod ka na rin sa buong araw? Magpahinga ka na ng maaga. Ito ba? Sorpresa mo rin ito. Malamang ay obra ito ni Lola. Pero, bagay naman sa pagkakataon. Tagumpay. Sa mahalagang sandaling ito, ako pa rin ang maaasahan mo. Matandang ginang, ang ating pamilya mo ay magiging masigla na sa lalong madaling panahon. Sana nga ay magkatotoo. Tara na. Huwag. Hindi pa ako handa. Noong isinilang ko si Yueyu, nagkaroon ako ng peklat sa aking tiyan. Ningning, patawad at nahirapan ka. Dodoblehin ko ang pag-aalaga sa iyo. Ang guwapo talaga ni Mo Yunpei. Bakit ang aga mong nagising? Mukhang hindi ako masyadong nagsumikap kagabi. Huwag na. Huli na tayo para sa araw na ito. Sige na, pagbibigyan muna kita ngayon. Mayroon pa tayong mahalagang kailangang gawin. Mahalagang bagay. Ano ba iyon? Siyempre, ang pagpapakasal natin. Tara na, umuwi. Ngayong kasal na kayo, kailan mo balak dalhin si Sining para makita siya? Siya. Sino ang tinutukoy ni Lola? Pag-iisipan ko pa ito. Tutal, ang pagtatagpo nila ay kailangan ng tamang pagkakataon. Kailangan mong magmadali. Tutal, siya ang senyora ng pamilya mo.
at ang pinakaimportante sa iyo. Senyora ng pamilya mo. Ang pinakaimportanteng tao ni Mo Yunpei. Kaya pala, sa puso ni Mo Yunpei ay mayroon na siyang iba. Pinakasalan niya lang ako para lang maging responsable. Ningning, nandito ka pala. Ngayong hapon. Gusto kitang isama para may makilala. Babae ba siya? Oo. Sige. Anong nangyari sa'yo? Tingnan mo. Parang hindi maganda ang iyong hitsura. Wala lang ito. Siguro ay napagod lang ako ng kaunti. Kung ganoon ay magpahinga ka. May aasikasuhin lang akong iba. Dahil mahalaga kay Mo Yunpei ang taong iyon. Bakit ko pa kailangang pilitin na manatili bilang asawa niya? Pinsang ate, ako. Ang Mako ay malapit ng mamatay. Cheng Yaozu, ano ang pakialam ko? Kung tatawag ka pa para mang istorbo, tatawag na ako ng pulis. Uyoy. Sining. Pakinggan mo muna si Tia. Ano pa ang kailangan mo? Tia, kadi-diagnose lang, may cancer sa lymph ako. Nagpunta ako sa Immortals para magpahula. Sabi ng Immortals ang sakit ko ay dahil sa karma. Kung gusto ko pang mabuhay, kailangan kong magbayad sala. Naisip ko na ang pinakamalaking kasalanan ko ay sa iyo. Sining, bumalik ka muna rito. Noong araw, ang gintong hiyas na iniwan ng mamo ay nasa akin pa. Noong araw, ang gintong hiyas na iniwan ng mamo ay nasa akin pa. At ako, ibabalik ko na ang mga ito sa iyo. Para humingi ng tawad, Sining, alang-alang sa papa mo. Bumalik ka muna rito. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit ano pa ang mangyari noong bata pa ako, mabait naman sa akin si Tia. Sige po, uuwi na ako ngayon. Sige. Mabuti. Hihintayin kita. Tito Chen. Donya, Tito Chen, pakiusap tawagan mo ako ng sasakyan. May kailangan lang akong puntahan. pero alam ba ng amo na aalis kayo? Huwag mo muna sabihin sa kanya, babalik din ako agad. Opo. Pinsang ate, saan ang punta mo? Kayo? Anong balak nyo? Anong balak? Tumakas ka lang kasama ang lalaki? Iniwan mo ang gulong ito? Sino ang mag-aayos kung hindi ikaw, ha? Nabali ang binti ko dahil sa iyo. Muntik nang mawalan ng anak si Yaozu. Naniningil na si Kuya Lee. Lahat ng luging ito dapat mong bayaran. Kayo? Magkano ang gusto nyo? Hindi marami. 5 milyong dolyar. Ano? 5 milyong dolyar. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Ang 5 milyong dolyar ay pabor na sa iyo. Kumapit ka sa pinakamayamang tao ng kabisera na si Mo Yunpei at binigyan mo pa siya ng anak. Mula sa kanya, marami kang nakuha, di ba? Sinasabi ko sa iyo, kung ngayon ay hindi mo kami babayaran, huwag mong asahang makakalabas ka. Wala akong ganoong pera. Kahit na mayroon ako, hindi ko ibibigay sa inyo. Bitawan niyo ako, kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Pulis? Swerte ka lang na nakatakas ka noon, ngayon ay walang takas. Itatali kita. Pakawalan mo ako. Hahaha, tingnan natin kung saan ka tatakas. Hahaha. Lakad. Sulong na. Ang bagay na ito, malalaman din ito ni Ningning balang araw. Amo, lumabas po si Donya at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Ano po ang gagawin natin? Ano? Lumabas siya? Pinsang ate, bakit mo kailangang magdusa ng ganito? 5 milyong dolyar lang naman, di ba? Ibigay mo na lang sa akin at humingi ka na lang ulit kay Mo Yunpei. Sa ginagawa niyo sa akin, kapag nalaman ito ni Mo Yunpei, hindi niya kayo patatawarin. Hindi pa ba sapat ang dinanas niyo noon? Ay naku, tinatakot mo ba ako?
Takot na takot ako. Paano kung sa sobrang takot ko, manginig ang kamay ko? At sa maganda mong muka ay mahiwa ko ng 2 beses? Gugustuhin ka pa kaya ni Mo Yunpei? Mo Yunpei, tinawagan ka pa niya. Ayaw mo naman siguro na kapag nakita ka niya ulit, naku, ang maganda niyang kasintahan ay maging isang bruha na? Mukhang hindi sila basta-basta. Titigil na kung walang pera. Pero hindi ko na pwedeng abalahin si Mo Yunpei. Sige, magbabayad ako sa inyo. Ibigay mo ang phone ko at ililipat ko ang pera. Kung naging matalino ka lang sana, tapos na sana ito, di ba? Teka lang. Isipin nyo, ang babaeng ito, galit na galit siya sa atin. Paano kung pagkatapos magbayad, ay magsumbong siya kay Mo Yunpei tungkol sa atin? Nako, siguradong patay na tayo. Naku, Hindi ko sasabihin sa kanya. Hindi raw sasabihin. Sa buong buhay ko, ang hinding-hindi ko pagkakatiwalaan ay ang mga babae. Maliban na lang, ha. Kung makuha kita. Huwag. Kapag nakuha na kita, kahit magkaroon ka pa ng lakas, hindi mo magagawang sabihin kay Mo Yunpei na niloloko mo siya. Ha. Ibangon niyo siya. Huwag. Tumayo ka. Huwag. Ay, sige. Kayo. Lumabas na kayo. Labas. Bilis, labas na. Isara ang pinto. Bakit hindi pa siya sumasagot? Alam naman niya ngayong hapon ay ilalabas ko siya. Nang umalis ang Donya, sinabihan niya akong huwag sabihin sa'yo. I-trace agad ang phone ng Donya. Bilis! Opo. Huwag po. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ma, ngayon sigurado na ang $5 million. anak na lalaki. Dahil sa perang ito, hahanapan kita ng pinakamagandang babae para maging asawang babae mo. Sige ma, tara. Amo, ang Dodonya. Na-trace na ang phone niya. Nasa probinsya niya ito. Probinsya. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ay, huwag kang matakot. Malakas to. Kapag natikman mo na ang sarap ko, habang buhay ka, hindi mo na magugustuhan ang gigolo na si Mo Yunpei. Sa buhay kong ito, na makasiping sa kabisera, ang pinakamayamang tao, sulit na. Halika na. Huwag, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag. Maghintay ka lang. Pagkatapos mong matikman, paluluhurin kita para magmakaawa. Halika na. Lintik na yan. Wretch. Ngayong araw na ito, makukuha rin kita. Huwag. Mo Yunpei. Mo Yunpei. Sino yan? Presidente mo. Naghahanap ka ng gulo. Hulihin niyo silang lahat. Pagsisihan nila ang ginawa nila sa akin. Opo. Huwag. Presidente mo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ningning, kamusta ka na? Mo Yunpei. Huwag kang mag-alala. Ang mga nanakit sa iyo, dudurogin ko silang lahat. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang maghihiganti. Presidente mo, wala akong kinalaman dito. Si Zhang Fang ang may gawa. Ideya iyon ng bruhang iyon. Nagkamali lang ako. Patawarin niyo ako. Lumpuhin siya. Itapon sa tambakan ng basura bilang pataba. Opo, ilayo siya. Presidente mo, maawa po kayo sa akin. Presidente mo. Ngayon, kayo naman ang susunod. Sining,
Sa lahat ng taon, naging mabuti ako sa iyo. Pinakain kita, pinatira kita, at tinulungan pa. Kitang alagaan si Yueyo. Kahit nasabihing nalulun na ako sa pagkakamali, pambawi na rin iyon, di ba? Pagkain at tirahan? Ang kinain namin ay ang inyong mga tira-tira. Sa malamig na sahig kami natulog. Pero ang bahay na iyon ay pinag-ipunan ng mga magulang ko. Ang kapal ng mukha mong sabihing inalagaan mo si Yueyo? Noong bata siya, ayaw mo siyang umiyak, kaya palihim mo siyang pinainom ng pampatulog. Kung hindi ko lang nalaman agad, baka matagal na siyang naibenta mo sa mga masasamang tao. Ginawa ko lang iyon dahil ayaw kitang mahirapan at maging biyuda habang buhay. At saka, pinaranas lang kita ng hirap. Hindi ba para rin ito sa ikabubuti ng pamilya Cheng? Isipin mo ang pamilya Cheng, si Yao Zhu lang ang tanging tagapagmana. Babae ka lang naman, hindi mo naman maipapasa ang apelido kahit nasabihing magtiis ka ng kaunti. Para sa iyong kapatid, hindi ba dapat lang iyon? Huwag mo na tong palakihin, maaari ba? Hanggang ngayon ba? Pinoprotektahan mo pa siya? Pero siya? Poprotektahan ka ba niya? Ate, nagkamali ako. Sa totoo lang, lahat ng ito ay plano ni Ma. Sabi nga nila, may mananagot. Kung gusto mong maningil, sa kanya ka pumunta. Ate, ikaw ang pinakamabait sa akin noon. Ngayon lang ako naging pasaway dahil naniwala ako sa utos ni Ma. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, please? Oo. Mahal na mahal kita noon. Nag-iisang anak lang ako. Kaya itinuring kitang parang tunay na kapatid. Pero ikaw? Sinasaktan at minumura mo ako noon. Noong high school ka pa, para lang makuha ang loob ng kuya mo. Hinayaan mo pa siyang bastusin ako. Hayop ka. Ayos ka lang ba, Yao Zhu? Bata pa si Yao Zhu. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Bilang ate niya, hindi mo ba kayang magpatawad? Kapag kinuha mo ang buhay niya, parang pinutol mo na rin ang lahi ng pamilya Cheng. Ang ganyang lahi, hindi na kailangang ituloy. Ate, nagkamali ako. Hindi. Kahit anong mali, kasalanan lahat ni Ma. Ipakulong mo man siya, wala akong reklamo. Isang dugo lang tayo, di ba? Tayo ang pamilya, di ba? Nakita mo ba, ito ang iyong mahal na anak na lalaki. Iniisip mo siya lagi kahit pa magkasala ka. Pero siya, paano kanya tinatrato? Hindi. Hindi maaari. Hindi ganyan ang Yao Zhu ko. Hindi. Pinilit mo lang siya. Ako ang namilit. Sige, bibigyan ko kayo ng tsansa. Ito ay isang lason. Sa inyong dalawa, isa lang ang mabubuhay. Kalagan sila, hayaan silang pumili. Ako, bata pa ako. Ayaw kong mamatay. Ma, bigyan mo ako ng tsansa. Sa loob ng maraming taon, minahal kita at pinalayaw kita para lang makaipon para sa'yo. May cancer ang tatay mo pero hindi ko siya ipinagamot. Wala kang utang na loob. Paano mo nagawang hayaang mamatay ang sarili mong ma? Kung hindi ka mamamatay, ako ang mamamatay. Ilang taon ka na lang ba mabubuhay? Mas mabuti nang ikaw ang mamatay kaysa sa akin. Ate, pinarusahan ko na ang babaeng sumira sa ang mga Cheng. Pwede mo na ba akong pakawalan? Kahit may mali siya, siya pa rin ang iyong tunay na ina. Nagawa mo siyang saktan ng ganoon. Wala akong kapatid na katulad mo. Ate, ginawa ko lang naman ang lahat ng iniutos mo. Hindi ito lason, kundi isang bote lang ng pintura. Gusto ko lang makita ang inyong awayan lang. Niloko mo ako. Papatayin kita. Lalaban ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Baliin ang kanilang mga kamay at paa. Dalhin ang lahat ng ebidensya. Itapon sila sa kawanihan ng inspeksyon. Opo, ilabas sila. Niloloko niyo lang ako. Hayop ka. Bakit? Natakot ka ba? Hindi. Sana lang ay ang kaluluwa ng aking ama ay hindi ako sisihin
Huwag kang mag-alala. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Ang iyong mga biyanan ay tiyak na hindi magagalit sa iyo. Yunpei, Sige na, pagod ka na ngayong araw. Magpahinga ka na ng maaga. Ngayong gabi, sa silid-aklatan muna ako matutulog. nagbigay na naman ako ng problema kay Mo Yunpei. Galit kaya siya sa akin? Siguro ay dapat akong humingi ng tawad. Ang donya ng bahay natin ay talagang pasaway. Kaninang hapon ng amo ay sinabing isasama siya sa labas, pero tumakas pa rin siyang mag-isa. At nagdala pa ng gulo. Malapit na ang kaarawan ng amo. May ganito pang sakit sa ulo. Galing lang kasi siya sa mahirap na pamilya. Kung ang isang iyon sana, ay hindi mangyayari ito. Kaya naman pala ang amo ay sa silid-aklatan na tulog. Ang tinutukoy nilang iyon ay marahil ang gustong ipakilala ni Yunpei sa akin. Matandang ginang. Ang mga sinabi ninyo kanina ay ulitin ninyo. Ikaw na bata ka. Dahil ba lumabas si Ningning nang hindi nagsasabi sa iyo, kaya ka nagmamaktol sa kanya? Ano bang akala mo sa sarili mo? Napakabait na bata ni Ningning tapos nagagalit ka pa sa kanya? Hindi ka ba natatakot na masaktan siya? Hindi po ako ganon. Lola, wag na po kayong makialam. Ang tungkol sa aming dalawa, hindi niyo po maiintindihan. Bakit naman hindi ko maiintindihan? Yunpei, sa pagsasama ng mag-asawa, hindi dapat masyadong seryoso. Kailangan mo lang umatras ng kaunti at umatras pa uli. Kung patuloy kang magpaparaya at laging magpapakumbaba, ang problema ninyong dalawa ay malalampasan din ninyo. Lola, hindi ako galit kay Ningning. Ang totoo ay, galit lang ako sa sarili ko. Bakit hindi ko magawang hayaan si Ningning na umasa sa akin? Bakit hindi ko magawang pagkatiwalaan niya ako at sandalan ako? Kapag may problema siya, agad-agad niyang sabihin sa akin para ako ang lulutas nito? Pero Lola, tama po kayo. Kailangan pa rin magpatuloy ang buhay. Naniniwala ako na kung magsisikap ako, darating din ang araw na lubos na magtitiwala sa akin si Ningning. Saan ka pupunta? Maghihingi ng tawad kay Ningning. Ikaw na bata ka. Mo Yunpei, Ningning, may sasabihin ako sa iyo. tamang-tama. May sasabihin din ako sa iyo. Sige, mauna ka na. Kaninang hapon, hindi dapat ako umalis ng walang paalam at tumakbo palabas. Nakaabala ako sa iyo. Patawad. Ako dapat ang humingi ng tawad. Ako iyon. Hindi kita hinayaang agad-agad. Sabihin sa akin ang mga bumabagabag sa iyo. Matutulog ako sa silid-aklatan. Hindi dahil galit ako sa iyo. Gusto ko lang pagnilayan ang sarili ko. Ningning, gagalingan ko pa talaga para bigyan ka ng higit na seguridad. Magtiwala ka sa akin, okay? Napakalambing ni Mo Yunpei. Parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Gustong-gusto ko na makasama siya habang buhay. Ikaw ang may gawa nito. Nagbakasyon si Yueyo kasama si Lola. Kaya naman binigyan ko ang mga kasambahay sa bahay ng bakasyon. Kaya ako na lang ang nagluluto para sa iyo. Huwag mo sanang pagtawanan. Bakit naman ako magrereklamo? Mukhang masarap ang lahat. Ano ba itong isang ito? Oh, para sa iyo ito galing kay Yueyo eh. Sabi niya ikaw mismo ang magbukas. Mama, ito ang ginawa kong pulseras. Para sa'yo ito, mahal kita. Sige na, kumain ka na. Napakabuti ni Mo Yunpei sa akin. Dapat din siguro may gawin ako para sa kanya. Oo nga pala, sabi ng kasambahay kahapon, malapit na ang birthday ni Mo Yunpei. Siya nga pala, nabalitaan kong malapit na ang birthday mo. Mayroon ka bang anumang hiling? Hindi ako kailanman nagdiriwang ng birthday.
Kumain ka na muna, babalik na ako sa kumpanya. Donya, ang kaarawan ni Amo sa pamilya mo ay isang bawal. Bawal? Anong ibig mong sabihin? Ang kaarawan ni Amo ay kapareho ng sa isang tao. Ang taong iyon ay may nangyaring masama. Mula noon, si Amo ay hindi na nagdiwang. Ang taong iyon? Iyon ay, noong nakaraan, si Amo ang taong nais niyang ipakilala. Ang iba pa, bilang isang katulong, ay hindi ko na masasabi. Siguro, pagbalik ni Matandang Ginang, tanungin mo na lang siya. Ang taong iyon na naman. Ang nararamdaman ni Mo Yun-pei ay napakalalim pala. Hindi. Hindi na ako dapat matakot at tumakas. Dapat ko munang linawin. Kung si Mo Yun-pei ay aamin na siya ang tunay niyang mahal, saka ako magpapasya. Mo Yun-pei. Yun-pei, gusto ko lang itanong, noong araw na iyon, ang taong ipakikilala mo, sino ba talaga siya? Siya ay talagang mahalaga sa iyo? Siya? Isasama kita sa kanya mamaya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng bagay. Ito ang aming sinaunang bahay. Dito siya nakatira. Dito na siya simula noon. Oo. Higit sa 10 taon na. Higit sa 10 taon. Siguro. Mula bata pa sila. Amo, nandito na po kayo. Hindi maganda ang mood niya. Maaga siyang pumunta sa hardin. Madilim na ngayon. Kahit anong pilit namin, ayaw niyang bumalik. Pupuntahan ko muna siya. Dito ka lang muna. Bihira ko lang makitang ganito si Mo Yun-pei. Nagmamadali siya. Siguradong mahalaga sa kanya ang taong iyon. Isasama ko siya para makita ka. Napakaganda niya. Mukhang napakarangal niya. At elegante. Siya at si Mo Yun-pei ay para sa isa't isa. Sa sandaling ito, parang ang layo ko sa kanila. Napakalayo. Ikaw ba si Cheng Sining? Oo, ako nga. Pasensya na, hindi ko alam na nandito ka. Ningning, ito ang Mako. Siya. Siya ang mama mo? Nakakahiya, nagawa ko ang ganitong kalaking palpak. Napagkamalan kong mama ni Mo Yun-pei, ang pangarap ko niya. Siyempre naman. Bakit mo iyan? Naitanong? Ah, wala. Ang sa akin lang. Pakiramdam ko lang, napakabata mo at napakaganda pa. Yun-pei, palaging binabanggit sa akin, ikaw at si Yueyu. Sa totoo lang, matagal ko na kayong gustong makita. Napakaganda, kaya naman pala gustong-gusto ka ni Yun-pei. Itong pulseras na ito, iniwan ito sa akin ng lola ni Yun-pei. Ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo. Anak na babae, nandito ka na? Itago mo agad ang pulseras. Oh. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma, ito si Ningning. Ang asawa ko, tingnan mo siyang mabuti. Pasensya na. Natakot ba kita? Hindi po. Mabuting bata. Itago mo itong pulseras. Medyo pagod na ako. Kailangang magpahinga. Ihahatid ko muna si Ma, maghintay ka lang. Ha? Ano ba talagang nangyayari? Kuya Yun-pei, binibisita ko si Tia Shu. Balitang inatake na naman siya. Sino ka ba? Kumusta? Ako si Cheng Sining. Ako ang... Kaya pala ikaw yung may kasamang pabigat na taga-probinsyang pinakasalan ng pamilya mo? Ang weird din, unang beses mo kay Tia Shu, inatake agad siya. Baka naman malas ka.
Anong ginagawa mo rito? Kuya Yunpei, kumusta si Tia Shu? Matagal na siyang hindi inaatake. Bakit ngayon lang? Nagkataon lang. Uminom na si Ma ng gamot. Huwag kang mag-alala. Kuya Yunpei, nitong mga nakaraang araw, naghahanap ako ng gamot para kay Tia Shu. Tingnan mo, namumula na ang mga mata ko. Tingnan mo, pula na ang mga mata ko. Ipapacheck up kita sa doktor mamaya. Huwag kang masyadong magpagod. Yuerong, isasama ko ang hipag mo at mauuna na kaming umuwi. Tara. Mahigit 10 taon ko nang mahal si Mo Yunpei. Bakit nung dumating ka lang, ay naaga mo na siya? Dapat ay maging akin si Mo Yunpei. Yunpei, ano ba talaga ang nangyayari kay Mama? At saka, nasaan ang anak na babae na sinasabi niya? Pingheng. Ang anak na babae na sinasabi niya ay ang tunay kong kapatid. 20 taon na ang nakalipas noong kaarawan namin ni Mama. Isinama ni Papa ang kapatid ko para bumili ng regalo. Pero naaksidente sila. Si Papa at ang kapatid ko ay agad na namatay. Wrong. Hindi. Hindi. Pagkatapos ng araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Mama at hindi na naging normal ang isip niya. Ang pangalan ni Papa at ng kapatid ko ay naging bawal na. Kami ni Mama ay hindi na muling nagdiwang ng birthday. Kung ganoon, bakit inatake si Mama kanina? Pingheng. Dahil sa bracelet na ito. Bracelet. May bracelet ang kapatid ko na kamukhang kamukha nito. Isinusuot niya ito araw-araw. Kaya akala ni Mama, Ganoon pala iyon. Pero ang bracelet na ito ay ibinigay sa akin ni Yue. Paano naging ganito kapareho? ibinigay ito sa iyo ni Yueyo? Oo. Sabi ni Yueyo ay ginawa niya ito mismo. Ito? Ito? Ganoon ba iyon? Pasensya na. Kung alam ko lang, hindi ko na sana isinuot ito. Hindi mo ito kasalanan. Huwag kang mag-alala rito. Kung ganoon, maaari ko bang bisitahin si Mama? Pakiramdam ko ay mag-isa siya sa lumang mansion at mukhang malungkot siya. Palipasin muna natin ang oras. Hayaan muna natin siyang kumalma. Sa ngayon, ay kasama naman niya si Yuerong. Siya nga pala, ang babae kanina ay si Jiang Yuerong. Matalik siyang kaibigan ng kapatid ko. Itinuturing din. Siyang magkapamilya namin. Isa lang siyang bata na hindi pa lumalaki. Kung may nagawa man siyang mali, ay huwag mo na lang pansinin. Mali ba ang narinig ko? Ang tono ni Yunpei, parang mahal na mahal siya. Hayaan na. Nagkaroon na ako ng palpak, dapat magtiwala na lang ako kay Yunpei. Donya, bakit kayo mismo ang nagluluto? Nakita ko sa lutong gamot, may isang soup na bagay kay Mama. Kaya gusto kong magluto at ipadala sa kanya. Kahit na sa ngayon, hindi ko siya pwedeng makita. Gusto ko pa ring may magawa para sumayaman lang siya. Donya, napakabait niyo talaga. Ginagawa ko lang ang dapat. Ihanda ang sasakyan, dadalhin ko na ito sa kanya. Opo. Pakibigay po ang soup na ito kay Mrs. Malas ka. May mukha ka pang humarap dito? Malas ka. May mukha ka pang magpakita. Noong huli inatake si Tia Shu dahil sa iyo, hindi pa ba sapat? Nandito ka na naman. Gusto mo bang si Tia Shu ay mamatay sa harap mo bago ka maging masaya? Tigilan mo ang kalokohan mo. Nandito ako para sa aking biyanan, para magdala ng sabaw. Sabaw? Ang mga sangkap ni Tia Shu ay ang pinakamahusay na likas na pagkain. Kahit ang tubig ay galing pa sa bundok Alps sa pamamagitan ng eroplano. Ang mga luto mo, kahit aso ng pamilya mo ay di kakain. Kunin mo ang gamit mo at lumayas. Ikaw ang dapat lumayas. Huwag mong kalimutan, ako ang batang ginang ng pamilya mo at ikaw ang tagalabas. Donya, ang batang ginang ng pamilya mo ay dapat ako. Kami ni Kuya Yunpei ay mula bata pa sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng hiya na umakyat sa kama niya at nanganak ng bastardo, sa tingin mo ba pakakasalan ka niya? Mula bata pa?
Kung kilala niyo ang isa't isa sa loob ng maraming taon, bakit si Mo Yun-pei ay hindi ka pa rin pinakasalan? Kami ay dapat na, magpapakasal na. Kung hindi ka lang sumulpot, si Kuya Yunpei ay kasal na sa akin ngayon. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Paano kung may ebidensya ako na mahal namin ang isa't isa? May lakas ka bang loob na tingnan? Tingnan mo nang mabuti. Huwag ka nang managinip na iibig ang prinsipe sa Cinderella. Kasama ko si Rong buong araw ngayon. Napakasaya ko. Napanaginipan ko na naman si Rong. Ang kanyang nakangiting mukha. Ang cute pa rin niya. Rong, miss na kita. Nakita mo ba? Ang mga diary na ito, isinulat lahat ni Kuya Yunpei para kay Jiang Yuerong. Ang relasyon namin ay higit sa 20 taon na. Mahal na mahal namin ang isa't isa, pero ikaw na, walang hiyang kabit, ay sumingit sa amin. Sinira mo ang lahat ng saya ko. Kung alam mo lang, ang salitang hiya, pinapayuhan kitang kasama ang iyong bastardo ay lumaya sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ako, si Jiang Yuerong, ay siguradong bibigyan ka ng malaking kabayaran. Kaya pala, iba pala ang mahal ni Mo Yun-pei. Kaya pala sa mahabang panahon, pananagutan lang ang sinasabi niya. Hindi niya sinabing mahal niya ako. Hindi. Cheng Sining, hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Sinabi mo na, dapat kang maniwala kay Mo Yun-pei. Sinabi mo, magtiwala kay Mo Yun-pei. Kahit anong mangyari, dapat mo siyang tanungin ng harapan para sa totoo. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Ito ay sa pagitan namin ni Mo Yun-pei. Ako na ang magtatanong, hindi mo na kailangang makialam. Walang hiyang babae, hindi ka pa rin sumusuko. Pinilit mo ako rito. Yunpei, may gusto akong itanong sa iyo. Ano iyon? Bakit parang nagmamadali ka? Gusto kitang tanungin tungkol kay Jiang Yuerong. Yuerong? Ano ang itatanong mo sa kanya? Presidente mo, masamang balita. Tumawag ang lumang mansion, nalason si Mrs. at dinala sa ospital. Yuerong, anong nangyari? Bakit nalason ang Mako? Siya ang naglason kay Tia Shu. Anong pinagsasabi mo? Hindi pumunta si Ningning sa lumang mansion ngayong araw. Yunpei, pumunta ako sa lumang mansion. Anong ginawa mo doon? Hindi ba't sinabi ko na huwag ka munang pumunta? Inisip ko lang na baka malungkot ang biyenan na mag-isa sa lumang mansion, kaya gusto ko siyang kumustahin. Kumustahin? Ang tinatawag mong pagkalinga ay ang pagbigay kay Tia Shu. Anang may lasong sabaw? May lasong sabaw? Paanong mangyayari iyon? Hanggang kailan ka magsisinungaling? Dahil uminom si Tia Shu ng dinala mong sabaw, pagkatapos ay nahimatay siya. Sabi ng doktor na ang sabaw ay nilagyan ng lason. Imposible. Ang sabaw na iyon, naghahanap ako ng maraming recipe at maingat na pinili ang mga sangkap. At habang nagluluto, nakita rin iyon ng mayordomo. Ano naman kung nakita ng mayordomo, hindi naman siya sumama sa iyo? Marami kang pagkakataon para maglason. Bukod pa doon, ikaw ang dahilan kung bakit inatake si Tia Shu noong nakaraan. Ngayon ayaw kang papuntahin ni Kuya Yunpei. Bakit ka pa rin pumunta? Ano ba talaga ang balak mo? Gusto ko lang magdala ng sabaw. Naisip ko, iiwan ko lang ang sabaw at aalis na para hindi ako makita ni Mama at hindi siya mabulabog. Pero nilason mo pa rin siya. Hindi ako naglason. Yunpei, maniwala ka sa akin. Ngayong malinaw na ang ebidensya, ang dahilan kung bakit nasa emergency room si Tia Shu ay dahil uminom siya ng dinala mong sabaw. Hanggang kailan mo pabalak? Lokohin si Kuya Yunpei sa mabulaklak mong salita. Kuya Yunpei, huwag ka nang magpapalinlang sa masamang babaeng ito. Siguradong natatakot siya dahil inatake si Tia Shu ng dahil sa kanya at baka palayasin siya sa pamilya mo kaya sinubukan niyang lasunin si Tia Shu. Huwag kang gumawa ng maling akusa. Ako pa ang may maling akusa? Eh bakit sa dinala mong sabaw natagpuan ng lason? Maipaliliwanag mo ba iyan? Ako. Tama na. Kuya Yunpei, magtawag ka na ng tao para ipakulong ang masamang babaeng ito. Ang bagay na ito, imposibleng si Ningning ang gumawa. Kuya Yunpei,
Malinaw na siya ang naglagay ng lason. Bakit ayaw mong maniwala? Dahil naniniwala ako kay Ningning. Kahit ang buong mundo pa ang paghinalaang naglason, hinding-hindi iyon gagawin ni Ningning. Yunpei. Salamat. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Luka-luka. Asawa kita. Basta't sinabi mong hindi mo ginawa, siguradong maniniwala ako sa iyo. Kuya Yunpei, naniniwala ka ba talaga? Sa babaeng ito? Paano kung... Walang paano kung madaling malaman ang totoo. Noong nakaraan, sa lumang mansion, nagpalagay ako ng CCTV. Bago ako pumunta, nagpakuha na ako ng kopya. Lalabas na ang katotohanan. Presidente mo, tapos na ang investigasyon. Kuya Yunpei, may naalala lang ako. May gagawin sa bahay? Uuwi na muna ako. Presidente mo, nakuha na ang CCTV footage. Ang lumason kay Mrs. ay si Jiang Yuerong. Anong sinasabi mo? Paano ko magagawang lumason at saktan si Tia Shu? Kung ganoon, paano mo ito ipapaliwanag? Noon ay sinusubukan ko lang natimplahan ang sabaw na iyon. Bini-bini, huwag ka nang magkaila. Nahanap ko na ang bote ng lason. At tanging sayo lang ang mga fingerprint doon. Kuya Yunpei, alang-alang sa ating pinagsamahan ng maraming taon, patawarin mo ako ngayon. Nilason mo ang Mako at sinubukang idiin ang ginang ko. Gusto mong patawarin kita? Kuya Yunpei, natatakot lang ako. Naagawin ka ni Sining, kaya nalulun na ako at naisip ang mga ito. Sa loob ng maraming taon na mahal kita. Patawarin mo na ako ngayon, hindi ko na uulitin. Nakikiusap ako. Kuya Yunpei. At si Rong, kung alam lang ni Rong, tiyak na patatawarin niya ako. Huwag mong banggitin si Rong. Wala kang karapatang banggitin siya. Wrong. Hindi ba iyon ang tawag ni Yunpei kay Jiang Yuerong? Bakit? Sa loob ng maraming taon, inalagaan kita alang-alang kay Rong ng buong puso. Hindi ko akalain na palalakihin lang nito ang ambisyon mo. Ambisyon? Mo Yunpei, kayong magkapatid sa pamilya mo, ang unang lumapit sa akin. Ang kapatid mong si Moyon Rong, ang nagpumilit na maging kaibigan ko. At ikaw rin ang nag-alaga sa akin nang mamatay ang kapatid mo. Kayo ang unang lumapit sa akin. Tapos ngayon sasabihin mong ambisyon ko. Huwag mong gawing kawawa ang sarili mo. Alam mo naman na inalagaan kita. Dahil lang, kaibigan ka ng kapatid ko. At dahil ang pangalan mo ay may salitang Rong din. Kaya pala, ang Rong sa diary na iyon ay kapatid ni Yunpei. Muntik ko na namang mapagkamalan si Mo Yunpei. Hindi ako naniniwala. Kuya Yunpei, sigurado akong gusto mo ako. Dahil sa kanya, dahil sa babaeng ito, nasira tayong dalawa. Subukan mo pang bastusin ang aking ginang, papatayin kita. Mga tauhan, kalad ka rin palabas si Jiang Yuerong at bugbugin siya ng husto. Kasama ang mga ebidensya, dalhin siya sa istasyon ng pulis. Opo, ilabas na siya. Kuya Yunpei, Mo Yunpei, napakasama ng loob mo. Patawad, Ningning. Pinahirapan ka na naman. Sa pagkakataong ito, ako dapat ang humingi ng tawad. Noong nagdala ako ng sopas, ipinakita sa akin ni Jiang Yuerong ang dati mong diary. Sabi niya, ang Rong na nakasulat doon ay siya. Ako. Muntik na akong naniwala sa kanya. Akala ko siya ang mahal mo. Paano ko siya mamahalin? Ikaw lang ang tanging mahal ko. Ikaw? Sabihin mo ulit yan. Ningning, sabi ko, mahal kita. Pero noon, hindi mo sinabi sa akin. Ngayon ko lang nalaman na seryoso na ako sa iyo. Patawad. Naging manhid ako noon, kaya naging insecure ka. Mula ngayon, sasabihin ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Yunpei, Gising na si Ma. Lalabas muna ako. Sining, huwag kang aalis. Ma, kumusta po kayo? Sining, halika rito.
Ma, hindi sa ayaw ko kayong makita. Ma, natatakot si Ningning na mabigla kayo, kaya... Ayos lang si Mama. Humarap ka. Handa na ang loob ni Mama. Talaga po? Ma? Handa na ba talaga kayo? Huwag niyo pong pilitin. Ayos lang ako. Sining? Halika rito kay Ma. Anong gagawin ko? Haharap ba o hindi? Bahala na, susugal ako. Tingnan mo, ayos lang si Mama. Ma, gumaling ka na ba? Hindi pa ako magaling. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa tuwing nakikita kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Ang mga bumabagabag sa akin, parang nabawasan ng husto. Talaga ba? Kaya paglabas mo ng ospital, lumipat ka na at tumira kasama namin. Huwag ka nang mag-isa sa lumang mansion. Mula ngayon, sasama na ako sa iyo araw-araw. Pero, isa pa rin akong pasyente? Paano kung... Walang paano kung... Ma, desidido na ako. Paglabas mo ng ospital, sabay na tayong umuwi. Sige. Nga pala, Yunpei, ang pagkalason ko, siguradong walang kinalaman si Sining, huwag mo siyang pagbibintangan. Ma, nagawa ko na ang investigasyon. Si Jiang Yuerong ang may gawa. Hindi lang siya ang lumason sa iyo. Sinubukan pa niyang isisi kay Ningning. Talagang balat kayo siya. Napakabuti natin sa kanya, pero nagawa niya ang bagay na ito. Yunpei, huwag mo siyang hahayaang makatakas. Si Sining ay parang sarili kong anak na babae. Walang sinumang pwedeng manakit sa kanya. Ma, kanina, sinabi mong anak na babae? Sa loob ng maraming taon? Ngayon mo lang ito sinabi. Oo nga. Nasabi ko, ang anak na babae. Hindi ako inatake pagkatapos. Ningning, ito ay dahil sa swerte na dala mo. Ikaw ang swerte ng pamilya mo. Mula ngayon, sasama ako sa iyo araw-araw. Ang iyong katawan ay tiyak na bubuti pa. Sige, napakabuti. Narinig ko na binigyan mo ako ng munting apong babae. Bakit hindi siya pumunta? Nagbakasyon si Yue kasama si Lola sa tuhod, babalik siya ngayong araw. Kung gayon, mayroon ka bang larawan niya? Patingin nga ako. Mayroon naman. Ngunit, sina Yueyo at Rong ay medyo magkamukha. Natatakot ako na baka... Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakaproblema. Halika, ipakita mo na ang larawan ng aking apo na babae. Presidente mo, may masamang balita. Kinidnap ang binibini. Anong nangyari? Hindi ba nagbakasyon si Yueyo? Sino ang kumidnap sa kanya? Si Jiang Yuerong. Ano? Paanong naging siya? Nakatakas si Jiang Yuerong nang hindi namin napapansin. Tamang-tama na bumalik ang matandang ginang at bata. Sinaksak niya ang ginang at binihag ang unting binibini. Nasaan siya ngayon? Kababalita lang sa akin na dinala niya ang bata sa gusaling hindi tapos sa labas. Gusto niyang makita kayo at si presidente mo agad. Kung hindi, papatayin niya ang bata. Yunpei, ililigtas natin siya ngayon din. Sige. Sandali, hintayin niyo ako. Sasama rin ako. Ma, kami na lang ni Ningning ang pupunta. Dito na lang kayo maghintay. Huwag niyo kaming alalahanin. Opo, Ma, ililigtas namin si Yueyo. Sige. Dito na lang ako maghihintay. Siguraduhin niyong maililigtas ang aking apo na babae. Heto ang litrato ni Yue. Magkamukha sina Yue at Rong? Medyo magkatulad sila. Natatakot ako na baka... Paano kung... Hindi mangyayari yon. Magiging maayos lang ako. Bakit ganito? Si Yueyo ay kamukhang kamukha ni Rong. Mama. Rong. Rong. Ililigtas ka ni Mama.
Yueyu. Papa, Mama, iligtas niyo ako. Natatakot po ako. Yueyu. Huwag kayong lalapit. Kundi papatayin ko siya agad. Jiang Yuerong. Pakawalan mo ang anak ko. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Presidente mo. Ikaw ang gusto ko. Ibibigay mo ba? Akala ko presidente mo, sa kahit anong bagay, ay laging suplado. Iyon pala. May kinatatakutan ka rin. Papa, Mama, iligtas niyo ako. Natatakot ako. Basta't pakawalan mo ang anak ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong grupong mo. Presidente mo. Akala mo ba tanga ako? Kapag kinuha ko ang grupong mo, papatayin mo lang ako pagkatapos. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagpipilian. Kapag tama ang pinili mo, mabubuhay ang anak mo. Anong pagpipilian? Napakadali lang. Ang anak mo at ang asawa mo, isa lang ang mabubuhay. Pwedeng patayin ko siya ngayon. O kaya naman, tumalon siya riyan. Ano ang pipiliin mo? Sige, tatalon ako. Basta't pakawalan mo ang anak ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ningning, Huwag niyo pong saktan si Mama. kumalma ka lang. Hindi ako makakalma. Mailigtas lang siya, handa akong mamatay. Hindi pwede. Nene, nakikita mo ba? Hindi ka mahal ng papa mo. Mas gusto pa niyang mamatay ka. Manahimik ka. Iniuutos kong pakawalan mo ang anak ko, kundi ay papatayin kita agad. Ha 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 ha. Patayin mo man ako. Nalaman ni Papa na kinalaban kita, kaya itinakwil na niya ako agad. Ngayon ay walang-wala na ako, wala nang lusot pa. Pero kahit mamatay man ako, isasama ko sa hukay ang mahal sa buhay ni Mo Yun-pei bilang kadamay. Yue. Lola. Wrong. Iniligtas ka na ni Mama. Wrong? Nailigtas ka na ni Mama? Bakit? Bakit pati ikaw pinoprotektahan sila? Si Cheng Sining at ang bastardong ito. Sa loob ng maraming taon, sinamahan kita. Inalagaan kita. Bakit pati ikaw hindi ako tinutulungan? Bakit ba? Yuerong. Si Rong ito. Paano mo nagawang saktan si Rong? Ako si Rong. Mula ngayon ay magkaibigan na tayo. Bakit kamukhang kamukha niya si Rong? Eksaktong-eksakto? Rong. Nakalimutan ko na pala ang itsura mo. Rong. Ma, kumusta ka? Ayos lang ako. Ligtas din si Rong. Rong? Sa wakas, ay naprotektahan ka na ni Mama. Rong? Mama? Miss na miss kita. Rong? Mama? Miss na miss kita. Ma. Tulong, dalhin sa ospital. Ma. Bakit hindi ka pa gumigising? Ang pasyente ay nasa tulog-tulugan. Nakalubog siya sa sarili niyang mundong gawa-gawa. Maliban na lang kung gusto niya. Walang makakagising sa kanya. Ano nang gagawin natin? Lola, gising na po kayo. Yun-pei, tingnan mo, umiiyak si Ma. Doktor, anong nangyayari? Nangyayari talaga ito sa medisina. Kapag ang pinakamalalim na sugat sa puso ay nahawakan at naghilom, posible siyang magising mula sa panaginip. Ang pinakamalalim na sugat. Si Rong iyon. Yueyu. Tawagin mo ulit si Lola. Sabihing miss na natin siya at hinihintay siyang umuwi. Lola, naririnig niyo po ba ako? Miss na po kayo namin. Lola, naririnig mo ba ako? Miss na miss ka na naming lahat. Nasaan ako? Mama. Rong. Mama, salamat po ngayong araw sa pagprotekta kay Rong. Rong? Anak ko. Patawarin mo si Mama. Hindi galit si Rong kay Mama.
Ayaw ni Rong na makitang umiiyak si Mama. Oo, hindi na iiyak si Mama. Hinding-hindi na. Kampante na si Rong. Mama, pupunta na si Rong sa napakagandang lugar. Naghihintay doon si Papa. Maging masaya ka sana araw-araw. Rong! Rong! Lola, gising ka na. Papa, Mama, gising na si Lola. Ma, ayos ka lang ba? Hindi ko kailanman naramdaman na ganito kabuti ang pakiramdam. Yunpei. Nailigtas ko na si Rong. Sabi ni Rong, hindi siya galit. Pinatawad na niya ako. Sa wakas, makakauwi na ako kasama niyo. Ay, matandang ginang. Tingnan niyo po, nandito na sila. Nandito na si Lola sa tuhod. Ay, ang paborito ni Lola sa tuhod ay nakabalik na. Nandito na po kami, Lola. Nandito na si Ningning. Mabuti at nakabalik ka. Mabuti at nakabalik ka. Anan, salamat sa lahat ng hirap mo. Ma, pinag-alala ko po kayo. Salamat kina Sining at Yue. Kaya ako gumaling, umuwi sa bahay natin. Sina Ningning at Yueyu, ang swerte ng pamilya mo. Ningning at Yueyu ay ang swerte ng pamilya mo. Uy, huwag na tayong mag-usap dito sa labas. Halina kayo sa loob, tara. Mga baby, pasok na tayo. Papa, gutom na po ako. Tamang-tama. Ngayon ay ang ating salusalo. Kaya mag-dumplings na lang tayo ngayon? Hayaan nating magpahinga ang mga kasambahay. Tayo na mismo ang gagawa. Sige po. Lola, gusto ko rin pong magbalot ng dumplings. Sige, ang bait talagang bata ng lola sa tuhod. Ang bilis talaga ng panahon. Bukas na ang kaarawan namin ni Yunpei. Yunpei, matagal na rin hindi nakapag-celebrate si Mama ng birthday kasama ka. Bukas, mag-celebrate tayo ng magkasama. Mag-celebrate tayo ng magkakasama. Sige. Lola, ano po ang gusto nyo? Ang regalo para sa birthday nyo? Ibibigay iyon ni Yueyo sa inyo. Basta galing sa bibi ko, Lola, magugustuhan ang lahat. Ningning, salamat sa iyo.